Sa araw na iyon, ipinagdiriwang ang kasal ni na Francine at Richard sa maliit na chapel dito sa probinsya ng Tarlac. Masaya ang lahat kahit walang grand na lights, walang 500 guests, ang meron lang upuan, gitara ng kaibigan nila at araw na sumisilip sa bintana. Ito kasi ang nais na kasal ni Francine. Walang mayayamang dadalo, tanging magulang lamang nila ni Richard at mga kaibigan. Habang naglalakad si Francine papunta sa altar, hawak ng tatay niya, ay hindi maiwasan ng babae ang umiti. Sa unahan, nakatayo ang kanyang gwapong groom. Kinakabahan, pinagpapawisan. Puno ng paghangang nakatingin kay Francine, tila ba sinasabing this is it. Kung babalikan niya kung paano niligawan at napasagot ang dalaga, hindi ganoon kasimple. Dumaan siya sa mahirap na proseso. Niligawan ni Richard hindi lang si Francine, kundi maging mga magulang nito. 5 buwan lumuluwas siya sa probinsya ng Tarlac para balikan at suyuin ang dalagang si Francine. At ngayon, ikakasal na silang dalawa. Napakasaya niya. Nagsimula ang seremonya. Simpleng-simple lang, pero nung oras ng vows, tumahimik na lahat. Pinakinggan ng bawat pangako ng mag-asawa. Sabi ni Richard, araw-araw nitong pipiliin si Francine. Kahit pagod, kahit mainitin ang ulo niya, eto pa rin kahit na hindi siya perfect, sisiguraduhin niyang magiging mabuting mister ni Francine. Habang si Francine, nangako kay Richard na magiging tahanan nito, na palagi ito ang uuwian, na magpapangiti kay Richard sa tuwing uuwi ito ng bahay. Siyang magiging gamot ng asawa kapag may sakit ito at ang pahinga kapag pagod. Nagpalitan sila ng singsing. Simpleng gold lang, walang diamonds. Pero nang isuot nila sa isa't isa, para bang buong mundo napasigaw sa tuwa. Nagpalakpakan ng lahat ng mga kaibigang nasa kanilang paligid. Umiyak ang mga magulang nila dahil sa saya. Pagkatapos ng I pronounce you husband and wife, kinabig ni Richard ang asawa at dinampian ng masuyong halik. Success ang kasal nila. Busog lahat sa lechon at pansit ang mga bisita. May sayawan, nag-inuman ng mga barkada ni Richard na naging saksi sa pag-iisang dibdib nilang mag-asawa. Nagkwentuhan ng mga tita ni Francine. Walang arte, walang kompetisyon. Kahit na magkaibang mundong ginagalawan nila ni Richard. Dahil si Richard ipinanganak na mayaman. Si Francine naman lumaki at binusog ng pagmamahal ng kanyang mga magulang. Hindi naman sila hikahos sa buhay. May malawak silang lupain at gulayan. May trabaho at nakagraduate na rin ang kanyang kuya Teban, na ngayon nagtatrabaho sa Maynila bilang manager ng isang bangko. Ang kanyang ate Sanita ay teacher sa kanila sa isang public school. Graduate na rin siya ng kolehiyo. Ang kaso, nauna pa siyang mag-asawa kaysa makapagtrabaho. Ganun man, wala namang naging problema sa kanyang mga magulang dahil may tiwala ang mga ito kay Richard. Sa isang maliit na beach house sila nag-honeymoon. After ng wedding kinabukasan lang, bumalik na sa Maynila ang kanyang biyanan, maging ang mga kaibigan ni Richard. 3 days lang naman ang plano nilang manatili sa Tarlac, kaya in-enjoy na nilang mag-asawa. Love, ready ka na bang sumama sa akin sa Manila? Masuyong tanong ni Richard kay Francine. Napatingin siya sa asawa. Challenging para sa kanyang pagsama sa Maynila. Lumaki siya sa tabi ng mga magulang. First time niyang mawawalay sa mga ito. Richard, natatakot ako. Pwede bang dito na lang tayo tumira? Bakit ka matatakot? Nandito naman ako at hindi tayo pwede dito. Nasa Maynila ang trabaho ko. Hinaplos ang pisngi ng asawa. Okay, mangako kang hindi magbabago Richard, na hindi mo ko pababayaan sa lugar na yon. Of course not. Mahal na mahal kita, okay? Masuyong niyakap ni Richard ang asawa, tsaka nila sabay na pinanood ang paglubog ng araw. Unti-unting lumamig ang paligid, kaya pumasok ng mag-asawa sa kanilang cottage. Pagkatapos ng 3 araw sa beach house, kinilangan na nilang bumalik sa Maynila, katulad ng napag-usapan ng mag-asawa. Bago sumakay ng bus, niyakap ni Francine ng mahigpit ang kanyang mga magulang. Umiyak ang ina nito. Anak, mag-iingat kayo dun sa syudad. Masikip maingat, minsan malupit. Dramatic na sabi ng kanyang ina. Opo, inay.
Ngumiti naman ang kanyang ama habang pinupunasan ng luha ni inay. Anak, tandaan mo, kung ano man kayo ni Richard sa chapel, dalhin niyo yun hanggang Maynila. Yung pangako ninyo sa isa't isa. Sabi naman ni Itay. Opo, tay, nay. Babalik din kami dito ni Richard. Nagpaalam na rin si Richard sa kanyang mga magulang. Yumakap at nangakong iingatan siya at pakakamahalin. 4 na oras ang naging biyahe. Tahimik lang si Francine na nakasandal kay Richard. Kinakabahan. Sanay siya sa probinsya. Maluwang, simpleng bahay, masarap na hangin. Ano kayang magiging buhay niya sa syudad kasama ang asawa? Pagbaba nila ng bus, may sumundo sa kanilang SUV. Tinawag si Richard na sir ng driver ng may edad na lalaki. Siya naman ay tinawag na ma'am. Huminto ang black SUV sa harap ng isang modernong bahay. Glass walls, malaking gate, garden na mas maayos pa sa isang park. Richard, bahay mo to? Bahay natin. Pagtatama ni Richard, sabay hawak sa kamay niya. Pagpasok nila, mas lalo siyang namangha. Marmol na sahig, crystal chandelier, sofa na parang hindi pwedeng upuan sa sobrang linis. Sa kusina, lahat ng gamit imported. Yung coffee maker na pinipindot lang, yung ref na may screen. Sa taas, may mini library at balcony na tanaw ang buong city lights. Hindi nagsalita si Francine ng ilang minuto. Tumingin lang siya sa paligid, medyo nagulat. Hindi akalaing ganito kayaman ang napangasawa. Si Richard napapangiti lang sa kanyang reaksyon. Lumapit si Richard at niyakap siya sa likod. Halika, ipapakita ko sa iyo ang kwarto natin. Sa loob ng malawak na kwarto, mas lalong natahimik si Francine. Tila nanliit siya. What's wrong? Natatakot ako, Richard. Baka hindi ako bagay dito. Naalala mo ba nung sabihin mo sa akin na ikaw ang tahanan ko? That's why you built all of this. None of it means anything without you, Francine. Napangiti siyang naluluha. Dahan-dahan siyang lumapit sa binata. Tanaw niya ang Maynila. Maingay, magulo. Pero hawak niya ang kamay ni Richard. At naalala niya ang sinabi ng tatay niya kanina. Gabi na sa Maynila. Tahimik sa loob ng mansyon ni Richard pero maingay sa isip ni Francine. Nakaupo siya sa gilid ng king-size bed. Ang laki ng kwarto, mas malaki pa sa buong bahay nila sa probinsya. Ang kumot ang lambot, ang aircon malamig na malamig. Pero si Francine hindi makarelax. Saan ko ba ilalagay itong damit ko? Tanong niya sa sarili habang hawak ang maliit niyang maleta. Isang walk-in closet lang pero parang department store. Pumasok si Richard na naka-t-shirt lang at short. Walang CEO vibes. Yung Richard pa rin na nakilala niya sa chapel. Dala nito ang 2 mug ng hot choco. Inabot nito sa kanya ang isang mug. Umiti si Francine pero halata ang pag-aalinlangan. Richard, ang laki ng bahay mo. Hindi ko alam kung saan ako titingin. Baka may mabasag akong imported. Tumawa si Richard bago umupo sa tabi niya. Nung first night ko dito, ganun din ang pakiramdam ko. Malungkot mag-isa pero ngayon, iba na kasi nandyan ka. Masasanay ka rin, konting adjustment lang. Halika. Yaya sa kanya ni Richard. Lumabas sila. Nakaupo lang sila sa sahig ng balcony. Magkatabi, nakayakap sa tuhod. Sa baba, ang daming ilaw ng Maynila. Sa taas ay may mga bituin. Alam mo, nung nag-propose ako sa iyo sa ilalim ng manggas sa probinsya, wala akong dalang singsing na mamahalin. Pero meron akong dalang pangako. Pangakong magiging komportable ka sa tabi ko. Alam ko, bulong ni Francine. Sumandal siya sa balikat ng asawa. Pinanood ang maraming bituin sa langit. Sinasanay siya nito na maging komportable sa bagong tirahan. Tumahimik lamang sila. Habang dahan-dahang napalitan ng ginhawa ang kaninang kaba ni Francine. Bago sila matulog, isinabit ni Francine ang maliit na tela na galing sa probinsya. Ang pinagtahi ng nanay niya sa may headboard ng malaking kama. Para hindi niya makalimutan kung saan siya nanggaling. Nakatingin si Richard sa asawa. Napakasimple nito, pero nangingibabaw ang ganda. Hindi naman siya mababaliw ng ganito kay Francine kung wala itong alindog.
Dati siyang babaero na hindi makontento sa isa. Pero nang makilala si Francine sa isang business trip niya sa Tarlac, hindi na siya pinatulog. Ibang klase ito. Hindi niya makukuha hanggat hindi niya napapakasalan. Kaya kailangan niyang manuyo. Kung pag-ibig ba or katawan lang ang nais niya, hindi pa malinaw kay Richard. Basta sa ngayon, masaya siyang kasama ang asawa. Kinabig niya ito. Siniil ng halik sa labi at inihiga sa malambot na kama. Doon ay walang sawang inangkin niya ang babae. Ibinuhos niya ang kanyang buong lakas at matinding pananabik sa babae. Ramdam niya ang pagbaon ng kuko nito sa kanyang likod. Ang mahihinang ingay, ang pagbulong sa kanyang pangalan. Hanggang sa kapwa sila napagod at nakatulog matapos ilang beses nilang gawin ang bagay na iyon. Kinabukasan, nagsimula nang pumasok si Richard, kaya katulong lamang ang kasama ni Francine sa bahay. Wala siyang kausap, walang magawa kundi magmukmuk sa kwarto, kaya minabuting tumulong na lang sa gawaing bahay. Masasanay din siya sa ganito. Ma'am, bawal po kayong tumulong sa trabaho at magagalit si Sir Richard. Pero habang nagpupunas sa sahig, nagulat siya nang sawayin ng katulong. Okay lang ho, wala naman akong ibang ginagawa. Naku ma'am, bawal po talaga, ibinilin po yan sa amin, pasensya na ho. Sabi ng maid at inagaw ang hawak niyang basahan, kaya bumalik siya sa kwarto at nagbasa na lang ng libro. Nang magsawa, nagpahangin siya sa teres. Nalulungkot siya sa ganito. Tsaka lang nagkaroon ng kausap nang dumating si Richard. Naisip niyang magtrabaho na lang pero ayaw naman ng kanyang asawa. Ang nais nito, sa bahay lang siya at pagsisilbihan ng mister. 3 buwan matapos lumipat si Francine sa mansyon, nagsimulang magbago ang ihip ng hangin. Dati kahit gaano kabisi si Richard, may text siya mula dito sa tanghali at kapag pauwi na ito. Kapag may late meeting, kapag sa labas na ito kakain kasama ang ilang mga investors. Umabot na nga sa punto na may mga gabing hindi na umuwi si Richard. Overnight sa office, may deal kami sa Singapore. Sabi nito sa tawag na nagpapaalam. Napabuntong hininga siya. Naniniwala siya sa asawa bilang isa itong CEO. Normal lang siguro yun. You need help? Boses lalaki mula sa kanyang likuran nang makitang hindi siya magkanda ugaga sa pagbitbit ng mga pinamili sa grocery. Kasama niya si Richard sa araw na yun pero may meeting itong saglit sa hotel na katabi lang ng supermarket. 2 oras na rin ang itinagal ng lalaki sa hotel pero wala pa rin ito. Naku, salamat. Nakaabala patuloy ako sa'yo. Nagdalang hiya si Francine nang kusa na nitong kunin ang kanyang dala at hindi na hinintay pa ang sagot niya dahil nahihiya siya. You're welcome. Inihatid siya nito hanggang sa kotse. Ito na rin ang nagbukas ng compartment at inilagay sa likod ang mabigat ng plastic bag na puno na ng laman. Salamat, Alfred Del Rosario. Hindi pa man na itutuloy ang sasabihin, nagpakilala na ito sabay lahad ng kamay. Alanganin siyang ngumiti. Francine maglipay. Ngumiti ang lalaki. Napakabait nito sa unang tingin pa lang niya, parang si Richard. Nagpalitan sila ng ngiti pero biglang sumulpot si Richard. Naramdaman na lang niya ang kamay nito sa kanyang bewang. Ngumiti siya sa asawa. Richard, si Alfred Del Rosario. Tinulungan niya ako magbuhat ng grocery, papunta dito sa kotse. At Alfred, si Richard, asawa ko. Masayang pagpapakilala ni Francine sa dalawa. Ngumiti si Alfred at naglahad ng kamay. Pamilyar sa kanyang lalaki. Tila ba nakita niya na ito minsang kasama si Celeste, ang kanyang ex-girlfriend. Bagaman hindi inaasahang kasal na si Francine, ay natuwa pa rin siya para dito. Pero sa halip na abutin ni Richard ang kamay ni Alfred, ay tinalikuran ito na hawak sa kamay si Francine at isinakay sa kotse. Walang kibo na ibinulsa na lamang ni Alfred ang palad at napasunod ng tingin sa dalawa. Si Francine ay nagtataka sa kilos ni Richard. Hindi niya maintindihan kung bakit parang galit ito, gayong wala namang masamang ginawa yung lalaki sa kanya. Bagkus ay tinulungan pa nga siya. Francine, from now on, you are not allowed to talk to anyone. You understand? Sa unang pagkakataon, nakita niyang nagalit si Richard. May problema ba? Kasalukuyan itong nagmamaneho nang tanungin niya. Hindi mo kilala ang lalaking yon.
What if may ginawa siyang masama sa'yo? Pero mabait si Alfred. Siya pa nga ang pinahiya mo. Tinulungan na nga ako nung tao. Sometimes, people are kind just only because they want something from you. Basta makinig ka sa akin, okay? Wala kang kakaibiganin. Kakausapin na kahit na sino. At simula ngayon, hindi ka nalalabas ng bahay. Naumid siya. Hindi na lamang nagsalita pa upang hindi na humaba pa ang kanilang usapan. Ayaw niyang mauwi pa sa pagtatalo ang lahat. Pero nababasa niya kay Richard sa mga sandaling yun, nagsiselos ito kay Alfred. Ibig sabihin lang noon, sobrang mahal siya ng asawa. Wala silang pansinan pagpasok sa loob ng bahay. Si Richard tumuloy sa office nito na hindi siya kinakausap. Tumulong na lang siya sa maid sa paghahanda ng kanilang hapunan. Dinner time nang umalis si Richard dahil sa isang tawag. Trabaho daw iyon, sabi ng lalaki. I have to go. Mauna ka na mag-dinner. I love you. Sabi nito at kinintalan siya ng halik bago sumakay sa kotse at hindi na muling lumingon pa. Mabigat sa loob niya na kumain. Matulog na wala si Richard. Hindi niya alam kung masasanay na lang siya sa mga nangyayari sa kanila. Naghintay siya hanggang alas 11 ng gabi pero hindi siya makatulog. Gusto niyang hintayin si Richard. Uuwi ba ito? Kinuha niya ang cellphone upang tawagan ang asawa. Nakailang ring bago sinagot. Hello? Hello? Sino to? Boses babae ang bumungad sa kanya. Natigilan si Francine. Hindi inaasahan ng maririnig na boses. Asawa ni Richard to. Pwede ko ba siyang makausap? Ako si Celeste, sekretarya niya. Dito siya sa office mag-overnight. Naiwan niya ang phone sa conference room. Ako nang sumagot. Kung may kailangan ka, ako nang bahalang magsabi. Kay sir. Wika nito. Hindi siya nagsalita. Tinimbang ang pwedeng maramdaman kung maniniwala ba siya o hindi. Hindi nakatulog si Francine sa buong magdamag. Ewan ba niya kung bakit nagdududa siya ngayon? Marahil sa pagod, nakaidlip din siya ng umaga. Pero nagising nang naramdaman ng paghalik sa kanya ni Richard. Halatang pagod, amoy kape at pabango na hindi pamilyar sa kanya. Nagpalit ba ito ng brand ng pabango? Nais niyang mag-usisa pero tila ba idinuyan siya sa alapaap nang magsimulang gumapang ang mapaghanap na palad ni Richard. Hindi siya nagprotesta, bagkus ay nagparaya. Tulog kaagad ito matapos ang namagitan sa kanila. Dahil dito, nawawala ang kanyang pagdududa. Alam niyang hindi siya lolokohin ni Richard. Nararamdaman niyang mahal siya nito kaya dapat siyang magtiwala. Richard, ayokong magbago ka. Ikaw lang ang buhay ko. Kapag nawala ka, hindi ko alam. Bulong niya habang hinahaplos ang mukha ng asawa. Yumakap siya rito. Naramdaman siya ng lalaki at isiniksik sa katawan. Hinagkan pa siya sa pisngi at mahigpit na niyakap na tila ba ayaw bitawan. Richard, sino si Celeste? Tumawag ako kagabi, babae ang sumagot. Tanghali nang bumangon ng asawa. Dito nila napag-isipan kumain sa veranda ng lunch, kaya nagpahanda kaagad siya sa maid. Nag-iwas ng tingin si Richard at inayos ang necktie. Bihis na ang lalaki, naka-office suit. PA ko, bakit mo naman naitanong? Huwag mong sabihin na nagsiselos ka. Kasama mo siya kagabi, overnight sa office? Of course, kailangan ko siya sa meeting. Sabi ni Richard, bahagyang umiiwas sa mga mata nito. Hindi na yung titig na nakikita ni Francine dati nung kasal sila. Yung titig na parang sinasabing mahal kita. Hindi na nag-usisa pa si Francine. Marami siyang tanong pero mukhang maaga pa para humantong sila sa hiwalayan kung may kalokohan ito. Matapos nilang kumain, umalis si Richard. Siya naman ay tinungo ang balcony, bitbit ang kanyang paboritong libro. Habang nagbabasa, tumunog ang kanyang cellphone. Nag-appear ang pangalan ng biyenan sa screen. Napangiti si Francine na sinagot ang tawag. Iha, busy ka ba? Bungad nito sa kanya sa masayang boses. Huling pagkikita nila nung kasal nila ni Richard. Mabait ang kanyang biyenan kahit na nasaksihan na mahirap lamang sila. Katulad kung paano siya tinanggap ni Richard ay siya ring pagtanggap sa kanya ng mga ito. Mommy? Galak niyang sambit.
Sinabi nitong dadaanan siya para mag-shopping nang hindi siya mainip sa bahay habang wala si Richard kaya hindi na siya tumanggi. Ilang sandali pa, dumating ang sasakyan kung saan lula ng kanyang biyanan. Pinagbukas pa siya nito ng driver. Nakipagbeso ang biyanan sa kanya at kinamusta ang pagsasama nila bilang mag-asawa. Sinabi niyang masaya at kontento siya kay Richard kahit na may nagbabadyang problema sa kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Inanyayahan pa nga silang mag-dinner dalawa sa bahay ng mga ito at nagpaunlak siya at sinabing babanggitin kay Richard ang tungkol sa bagay na iyon. Sa mall sila tumuloy, nag-shopping, kumain at binilahan pa siya nito ng gintong hikaw na regalo daw sa kanya para sa papalapit nilang anak ni Richard. Natawa na lang si Francine dahil hindi pa naman siya buntis at wala pa namang symptoms na naglilihi siya. 4 na oras ang lumipas at ngayon nasa parking lot sila ng Makati Siyang naghihintay ng valet. Biglay na ibaling niyang paningin at napansin ni Francine ang pamilyar na kotse ni Richard na nakapark sa parking lot. Bumukas ang pinto at lumabas si Richard at kasama nito ang isang babae. Magkalapit sila. Ang babae may hawak na paper bag galing sa butik ng hotel. Si Richard hawak ang braso habang binubuksan ang pinto ng kotse para dito. Tumawa pa ang babae at sumandal ng bahagya kay Richard bago ito sumakay. Hindi nagsalita si Francine. Nanigas lang siya sa kinatatayuan niya. Yung shopping bag na hawak niya halos malaglag sa kamay niya. Pero kinalma niya ang sarili. Inisip na trabaho lang ang rason kung bakit magkasama lagi ang dalawa. Francine, are you okay? Nag-aalala si Mami. Nakita din ito sina Richard at ang babaeng kasama. Ngumiti siya pero hindi umabot sa mata. Dama niya ang pag-iinit ng pisngi at ng mga mata. Habang pauwi, hindi alam ni Francine kung anong sasabihin sa kanyang biyanan. Paulit-ulit sa isip niyang eksena kanina. Si Richard, kasama ang babae. Maaaring iyon ang babaeng sumagot sa cellphone ni Richard kagabi. At anong ginagawa sa hotel, tanghaling tapat? Mami, ayoko munang umuwi. Wala kasi akong kausap sa bahay. Okay lang ba kung sumama muna ako sa inyo? Ginanap ng biyanan ng kanyang kamay. Iha, yung nakita mo kanina, huwag mong bigyan ng mali siya as long as hindi mo pa nakakausap si Richard. Huwag kang mag-alala, kakausapin ko ang anak ko mamaya. Sa ngayon sa bahay ka na muna, tatawagan ko na lang siya para sunduin ka. Nakakaunawang sabi ng kanyang biyanan. Kahit papaano, gumaan ang kanyang pakiramdam. Pero nagtatalo pa rin ang kanyang isipan. Wala din ang biyanang lalaki, kaya naman silang dalawa lang nito sa bahay. Nagsukat siya ng kanilang mga pinamili. Mabait ang kanyang biyanan at todo advice sa kanya. Tinawagan nito si Richard, kaya wala pang 6:00 na sa bahay na ito upang sunduin siya. Nagalit ang lalaki dahil nga bawal siyang lumabas. Actually, si Mami ang nag-invite sa akin lumabas dahil naiintindihan niyang mag-isa lang ako dito at walang kausap. Hindi naman ako baldado para ikulong mo. Medyo galit ang kanyang tono. Hindi na makatarungan ng lalaki sa ginagawa nito sa kanya. Pinakasalan lang ba siya nito para ikulong sa malaking bahay na iyon? What I want is better for you, Francine. Alam mo namang hindi ka pa sanay sa syudad. Nagtaas ito ng boses, pati kamay, iminuwestra na para bang nagpapaliwanag. Mapait siyang napatango. Ngayon ipinamumukha na nito kung anong lugar ang kanyang pinanggalingan. Nag-ipon siya ng lakas ng loob para ilabas ang nasa loob niya. Nakita kita kanina sa Siyang, kasama ang isang babae. Galing kayo sa hotel. Yun ba ang rason kaya ayaw mo kong palabasin sa lungga mo? Para hindi ko makita kung anong ginagawa mo sa labas habang naghihintay ako sa'yo dito? Hindi agad sumagot si Richard. Natigilan ito bagaman nagmamaneho. Pagdating sa bahay, nakapag-isip na ito marahil. Niyakap siya na naglalambing, puno ng pagmamahal. Okay, I'm sorry. I admit kaya ayaw kitang lumabas, hindi dahil sa makikita mo, but because I was jealous. Do you remember Alfred? I know him. Ex-boyfriend siya ng sekretarya kong si Celeste. Hiwalay na silang dalawa. He goes on dates with different women, uses them, and leaves them behind. Kaya nag-aalala kung makipagkita ka sa lalaking yun at mapalapit kayo sa isa't isa.
Natigilan si Francine sa lumabas mula sa bibig nito. Akala niya matalinong tao si Richard at malawak ang pag-unawa pagdating sa kanya. Pero mali siya, ang baba ng tingin nito. Hindi niya akalaing ganoon siya nito pinag-iisipan ng masama. Nag-init ang kanyang mga mata. Ang ibig mong sabihin, ganun ako klaseng babae na kahit kasal na tayo. No, Francine, hindi ganun yun. Pinutol nito ang kanyang sasabihin. May konsensyang bumalatay sa mga mata nito. Hinawakan siya sa mga kamay. I'm sorry, naging selfish ako. I'm sorry, Francine. Naluluha siyang napatingin kay Richard. Naninikip ang kanyang dibdib. Ang laki na ng pinagbago nito. Hindi na ito ang lalaking pinakasalan niya sa chapel. Ang nanligaw sa kanya ng 5 buwan. I explain kung ano man ang nakita mo sa labas. Hot business meeting lang yun with my secretary. May client kami. Don't worry bukas. Ipakikilala ko sa iyo si Celeste para hindi mo na siya pag-isipan ng masama, okay? Hinaplos nito ang kanya magkabilang pisngi. Binuhat siya patungo sa kanilang silid. Pagpasok pa lang, siniil na siya ng maalab na halik. Dinala siya sa banyo sa ilalim ng shower at paulit-ulit nilang ginawa ang bagay na iyon. Paglabas nila ng kwarto, okay na ang lahat na para bang walang nangyari. Buo na uli ang kanyang tiwala kay Richard. Siguro nga, masyado lang siyang nag-overthink. Alam niya sa sariling hindi siya lolokohin ni Richard. Ama niya ang makakalaban ito. Dahil oras na niloko siya ng lalaki, hihiwalayan niya kaagad ito kahit na masakit para sa kanya. Dinala nga ni Richard si Celeste sa bahay upang siya ay ipakilala. Naka-formal dress, may dalang wine at cake. Dessert para sa ating tatlo. Nakangiti nitong sabi pagpasok sa loob ng bahay. Agad ipinakilala ni Richard sa kanyang babae. Halatang may kaya. Ang hindi niya lang nagustuhan, ang nakita nitong bracelet na suot halintulad sa kanya. Doon siya napatingin. Halos hindi maikurap ang kanyang mga mata. Naalala niya nung nandiligaw pa lang sa kanya si Richard. Hindi siya maaaring magkamali. Nice bracelet. Puna niya sa halip na magkomento sa dala nitong cake. Napansin niyang nagkatinginan si na Richard. Ewan niya ba? Mas lalong nagulo ang kanyang utak. Hindi niya alam kung anong tamang maging reaksyon sa dalawang taksil. Dito pa lang sigurado na siya. Sinadya ni Celeste na isuot yung bracelet na iyon para ipaalam sa kanya na may ugnayan ng dalawa. At si Richard, sinadyang binigyan ng parehong bracelet upang iparamdam sa kanyang hindi siya nag-iisa sa puso nito. Finally, na-meet din kita, Ma'am Francine. Sabi sa kanya ni Celeste at naglahad ng kamay gamit kung saan suot nito ang bracelet. Tiningnan lang niya ang kamay na iyon ng babae pero hindi niya inabot. Pasensya na Richard, sumama ang pakiramdam ko. Sabi niya tumalikod para iwan ng dalawa. Kung nitong mga nakaraang araw, nagdududa lang siya. Ngayon ay confirm na. Ang masakit, matagal na pala siyang niloloko ni Richard. Lumipas ang maraming buwan hanggang sa hindi lang isang beses niya napatunayan na magkasama sina Celeste at Richard. Sa office, sa restaurant, sa hotel, kahit sa bahay, malaya nitong dinadala si Celeste bilang sekretarya daw. Nakikita niyang palihim na hawak kamay ng dalawa na akala ng mga ito wala siyang nahahalata. Nasasaktan siya. Ilang beses niyang iniyakan ng mga pangyayari. Inisip niyang sana panaginip lang na sinasaktan ito ang damdamin niya. Pero hindi. Harap-harapang ginagawa ni Richard at Celeste ang panluloko sa kanya. Nanahimik siya. Ayaw niya ng gulo pero yung tiwala niya kay Richard, unti-unting naglalaho. Unti-unti siyang dinudurog ng asawa hanggang sa pakiramdam ni Francine na manhid na ang kanyang puso. Halos madaling araw gising pa siya. Wala si Richard. Hindi niya inaasahang magpaparamdam sa chat or tawag. Alam niya na kung nasaan ito. Pag-uwi ni Richard 3:00 ng madaling araw, gising pa din siya. Halos kaiidlip niya lamang. Bumangon si Francine. Binuksan ang pinto ng kwarto. Sa dilim ay nakita niya si Richard na pumasok. Hawak nito sa isang kamay ang cellphone. Nasa bahay na ako. Bye. I love you. Dinig niya yun kahit mahina. 10 karayom ang tila tumusok sa kanyang puso. Bumalik siya sa kwarto at nagkunwaring tulog. Kinabukasan, nagisnan niyang nag-iimpake si Richard.
May client meeting ako sa Baguio. 3 days ako. Bye. I love you, honey. Isinara nito ang travel bag at hinalikan siya sa pisngit lumabas na ng kwarto. Tanging pabango na lang nito ang naiwan sa loob ng silid nila. Pinahid niya ng kamay ang nabasang pisngi sa halik na yun. Paano nito nagagawang halikan siya at mag-I love you sa kanya? Gayong may iba itong babae. Tumayo siya, naligo at nagbihis. Saan tayo pupunta, ma'am? Tanong ng isang maid na kanyang isinama. May GPS tracker siyang inilagay sa kotse ng asawa simula nang siya'y nagduda. 6 na buwan na, simula nang lukuhin siya nito at naging aware na siya sa mga pangyayari. 8 oras na biyahe. Pagdating sa Baguio, malamig, umuulan. Tinungo niya ang lugar na itinuro sa kanya ng GPS. Isang maliit pero magandang bahay. Kahoy ang dingding, may hardin, may ilaw sa bintana. Nakabukas ang gate at ang loob. Hindi siya pumasok. Nakatayo lang siya sa gate. Pinapanood mula sa labas sina Celeste at Richard na nag-aayos ng fireplace. Si Celeste, naglalatag ng kumot sa sofa. Magkahalikan sila. Walang takot, walang konsensya. Para bang mag-asawa. Kumuha siya ng ilang photo ng mga ito. Bagaman nasasaktan, ay kontrolado niya na ang kanyang damdamin. Matapos ang ilang kuha ng larawan ng mga ito, tumalikod na siya ng dahan-dahan. Kapag pala may business trip si Richard, dito pala ito umuwi. Kapag busy sa trabaho, nasa kabit. Ma'am, okay lang po ba kayo? Nag-aalala ang maid nang mapahawak sa kanyang sintido nang biglang mahilo bago pa man siya nakarating sa loob ng sasakyan. Pero tuluyan na siyang nabuwal at nawalan ng ulirat. Nagising siya sa isang hospital matapos mawalan ng malay kanina. Nag-aalalang mukha ng kasamang maid ang kanyang nabungaran. Anong nangyari? Usisa niya at mabilis na umupo sa kama. Buntis po kayo, ma'am. Mabuti na nga lang po't kasama niyo ko. Parang piniga ang kanyang puso. Napahawak agad siya sa tiyan niya. Hindi niya akalaing buntis siya. Kawawa naman ang magiging anak niya. Na may lisbis ang kanyang luha kahit na anong supil niya dito. Naaawa siya sa magiging anak, lalo at may amang katulad ni Richard. Gayunpaman, pinalis niya ang luha. Hindi siya dapat panghinaan ng loob. May mga magulang siya, may pamilya siya at hindi siya nag-iisa. Bumukas ang pinto, kaya napatingin siya rito nang makita ang pamilyar na lalaki. Alfred? Napakunot noo siya. Nga pala, si Sir Alfred ang nagdala sa'yo dito sa hospital. Maiwan ko po muna kayo para makapag-usap. Pagkasabi noon ng katulong, agad siya nitong iniwan. Ikaw? Nagtatakang tanong niya. Hindi isang pagkakataon na napunta ako doon. Celeste called me and she planned all of this on purpose. Tila nagpapaliwanag ang lalaki. Kinuha nito ang cellphone at may ipinakita sa kanyang larawan sa social media. Nabuhat siya ni Alfred pasakay ng kotse. Hindi man kita ang mukha niya rito, nasira naman ang image ni Alfred. Bakit niya ginawa to? Nagtatakang tanong niya sa lalaki. Hindi kami naghiwalay ng maayos. Hindi niya aaminin sa mga magulang niya. Siya ang rason kung bakit kami naghiwalay at kung bakit ayaw niya na sa akin. May isa itong article na ipinakita sa kanya. Sinisiraan ni Celeste si Alfred para maging malinis ang pangalan ng babae. Naalala niya ang sinabi sa kanya ni Richard na madaming babae si Alfred at ginagamit lang nito, pinagsasawaan, bago ayawan. Yun ang tingin ngayon ng mga tao kay Alfred. Nasa isang interview ang lalaki pero matagal na nahimik ang lalaki. Nahulaan niya na kung anong nais iparating ni Celeste sa tagpo nito kanina. Para sabihing siya ang unang sumira sa relasyon nila ni Richard. Hindi siya kumibo. Nasasaktan siya sa nangyari sa kanilang mag-asawa. Bakit kailangan siyang lukuhin ito? Kung ayaw na sa kanya ni Richard, makipaghiwalay ito ng maayos sa kanya. Kailangan ko ng tulong mo, Francine. Can you do me a favor? Umupo si Alfred sa gilid ng kanyang kama. Alam niya na ang ibig sabihin nito. Kilalang tao si Alfred. May iniingatan itong pangalan, pero si Celeste, anong rason para pumatol sa may asawa? Bakit siya pinakasalan ni Richard kung may mahal itong iba? At matutulungan din kita. I know about Richard. Ayoko lang magsalita laban sa kanya dahil mahal mo yung tao.
And now that people on social media have been dragging my name through the mud because you were the woman with me in that photo. Alam kong kailangan mo rin ng tulong ko. Matapos niyang makapag-discharge sa araw ding yun, inihatid siya ni Alfred sa bahay. Nag-aalalang mukha ng biyenan ang sumalubong sa kanya at naroon si Richard. Masama ang tingin sa kanya. Marahil na brainwash na ito ni Celeste na siyang nagplano ng lahat. Tell me, anong ginagawa mo sa Baguio? Marahas siyang hinawakan ni Richard sa braso pero itinulak ito ng kanyang biyenang babae. Naroon din ang biyenan niyang lalaki na tila alam na rin ang nagbabadyang problema nila ni Richard. Mukhang nakapaghugas na rin ito ng kamay. Richard, pag-usapan ninyong mag-asawa to. Huwag mong sasaktan si Francine. Sinigawan ito ng kanyang mami. Marahas siyang binitiwan ni Richard sa pagkakahawak nito sa braso kaya nasubsob siya sa sofa. Mabuti na lang at hindi natamaan ng tiyan niya. Richard, enough! Sigaw ng ama nito dahil nakikita niyang galit si Richard sa kanya. Dagli naman siyang tinulungan ng biyenan. Dad, Mom, galing akong business trip. Umuwi ako dito dahil sa nakapost na ito sa social media. Ipaliwanag mo sa akin, Francine. Bakit kasama mo ang lalaking yan? Sabihin mo sa akin. Huwag mo siyang sasaktan, Richard. Pag-usapan yung dalawa kung may problema kayong pareho. Huwag niyong idaan sa init ng ulo. Sigaw ng kanyang biyenan. Niyakap pa siya nito. Inusisa kung bakit nga ba sila magkasama ni Alfred. Ma'am, sinundan ko si Richard sa Baguio. Nanlaki ang mga mata nito. Pero bakit mo ginawa yun? Dahil dito. Kinuha niya ang cellphone at ipinakita sa mag-asawa ang larawan ni na Richard at Celeste. Nanlaki ang mga mata ng mag-asawa. Pero si Richard, mabilis na kinuha ang kanyang cellphone at binato sa pader kaya nagkalasog-lasog yun. Napahumindig siya sa ginawa ng asawa habang nakatingin sa nabasag niyang cellphone. Kahit ang kanyang mga biyenan, nagulat din sa ginawa ni Richard. Naiiling na lang ang matandang lalaki. Pagkatapos ng ginawa nito, iniyakap siya. Ipinakita sa dalawang matanda na sa kabila ng ginawa niya, handa siyang tanggapin ni Richard. I'm sorry, honey. Nabigla lang ako. I'm sorry. Bukas bibili tayo ng bago mong cellphone. Kilala mo akong siloso. Kahit naman sino kung makitang may ibang kasama ang mahal ay masasaktan. Magagalit. I'm sorry. Please forgive me. Hindi na kita sasaktan, okay? Nakatulala lamang siya habang hinahaplos nito ang kanyang magkabilang pisngi. Sa paghingi ng tawad sa kanya ni Richard, tila nakampante naman ang kanyang mga biyanan. Si Richard, kinausap ng ama nito. Siya naman, kinausap ng kanyang biyanang babae. Wala siyang binanggit tungkol sa totoong nangyari sa Baguio. Kahit ang kanyang natuklasang pagdadalang tao. Sinabi niyang pagod siya at nais nang magpahinga. Kaya inalalayan siyang pumasok sa loob ng kwarto. Habang si Richard, kinausap ng mag-asawa. Hindi na siya umaasa pang magiging maayos sila ni Richard. Dahil kailanman, hindi niya ito mapapatawad sa ginawa sa kanya. Kinabukasan, pagkagaling ni Richard sa office, sinabi nitong kakain sila sa labas. Kasabay nito, binilhan siya ng bagong cellphone kapalit ng binasag nito kahapon. Malambing na uli ang lalaki sa kanya. Naani mo napakabuting tao. Pero hindi na nito mabibilog ang ulo niya. Strategy iyon ng kanyang asawa para lang maging tahimik ang kanilang pagsasama. Pansamantala, magkukunwari siyang mabait na tupa. Richard, pagsisisihan mo tong ginawa mo sa akin. Bulong niya habang kinukuhanan ng larawan ng dalawang taksil. Dahil pagkatapos nilang lumabas kanina, nagpaalam itong may pupuntahan. Si Celeste ang kinatagpo nito. Nagkita ang dalawa sa katabi lang din na mall na pinanggalingan nila ni Richard. Kaya nga heto, ipinahatid na lang siya sa driver. Nakadress ng pula ang babae. Hapit na hapit sa balingkinita nitong katawan. Si Richard naman, agad hinapit ang kalaguyo. Tara na Manong. Utos niya sa driver na nakatingin sa ibang direksyon. Hindi nito nakita ang kataksilan ng amo. Sa ngayon, nag-iipon siya ng ebidensya. Picture ni Celeste galing sa hotel. Receipt ng bahay sa Baguio na nakapangalan kay Richard. Text message na nakalimutang i-delete nito para kay Celeste sa iPad. Minsan panakaw niyang binubuksan ng cellphone ni Richard para lang makakuha ng ilang ebidensya. May ilang video si Alfred na ipinasa sa kanya at naghahalikan pa ang dalawa.
Naging katuwang niya si Alfred para sa iba pang ebidensya. Dahil nakikipagtulungan siya sa lalaki, pareho nilang lilinisin ang kanilang pangalang sinira ni Celeste. Siya sa mga mata ng kanyang biyenan at ito naman sa mga mata ng taong nakapalibot dito. Sa pananahimik niya, naging kampante ang dalawang taksil. Nagpakalunod sa kasalanan ng apoy. Habang siya, lahat nakasave sa isang USB ang kanyang mga ebidensya at inihahanda niya lang iyon para sa araw na maningil na siya kay Richard. Walang kapatawaran ng kanyang gagawing pagganti. Isang buwan pa ang lumipas nang makatanggap siya ng imbitasyon mula kay Alfred. Ang address ay sa Baguio kung saan nakita niya ang dalawang taksil. Binasa niyang nakalagay sa invitation card. Araw ng gender reveal iyon ni Celeste. Sa madaling sabi, buntis itong tulad niya at talagang pinagsabay silang dalawa ni Richard na binuntis nito. Hindi niya alam kung paano nakakuha ng invitation si Alfred. Maaaring may kakilala itong inimbitahan ni Richard. Kaya naman sa araw na yun, tila ba sinasabi ng kanyang sarili na ito na yung araw na pinaka-iniintay niya. Kaya naman, inimbitahan niya rin ang kanyang mga biyanan para magpunta sa lugar. Busy pa nga ang dalawa pero pinilit niya. Naipadala niya na kay Alfred ang USB at marahil na ibigay na iyon sa event sound coordinator. Pagdating, nagtataka pa ang kanyang mga biyanan nang iparada ang kotse sa nakabukas na gate. Nakahilera ang nakapark na mga sasakyan sa labas. Matatanaw mula ang maraming bisita sa malawak na bakuran mula sa labas. Hanggang ngayon, wala pa ring ideya ang kanyang mga biyanan kung bakit sila nandito at kung kanino itong party. Nasa loob na ako. Nagsimula na ang party. Nasaan ka na, Francine? Nakatanggap siya ng mensahe mula kay Alfred. Nag-react siya tsaka nagpadala ng photo na nasa entrance na sila. Medyo alanganin pa nga ang kanyang mga biyanan. Nag-like ang lalaki at hindi nag-abalang mag-reply. Sila naman tuluyan ng pumasok sa loob upang magitla ang kanyang mga biyanan. Sa loob ay nagkalat ang blue at pink na balloon sa paligid. Si Celeste naka-long dress, hawak ang kamay ni Richard. Halata na ang tiyan nito. Nasa tansya niya, 4 na buwan na. Ang saya ng mga tao sa paligid. Nagpapalakpakan. Nang senyasan sila ni Alfred na naroon sa isang sulok, suot ang dark shade. Kinuha nito ang cellphone at may tinawagan. Hindi niya na pinansin ang gulat na reaksyon ng mga magulang ni Richard matapos makita ng mag-asawa na magkasama ang dalawa. Kahit si Richard at Celeste, hindi sila nakita at napansin sa dami ng tao. Abala pa rin ang mga ito. Kalaunan, biglang nag-flash sa malaking screen ang isang video kung saan ikinakasal sila ni Richard sa isang chapel. Nagulat ang lahat, lalo na sina Richard at Celeste. Dahil ang sumunod na video, naghahalikan sina Richard at Celeste sa opisina. Sa loob ng hotel at sa bahay na iyon. Sino? Sinong may gawa nito para sirain ang party ko? Sino? Galit na galit si Celeste. Ako si Francine, ang legal wife ni Richard. Pagpapakilala niya. Kahit si Richard, nanlaki ang mga mata pagkakita sa kanya at namutla ng mamataan ng mga magulang na kasama niyang pumunta sa lugar na yon. Nabalandra si Richard nang suntukin sa mukha ng ama nito. Galit na galit si Mr. Guencio sa ginawang panluloko sa kanya ni Richard. Kinausap na nga ito ng mga magulang. Pero mas pinili pa rin ni Richard ang magtaksil sa kanya at ang masakit, binaligtad pa siya ng lalaki. Pero ngayon, tinutuldukan niya na iyon. Napanganga ang mga audience na nakapalibot sa kanila dahil sa gulat. Si Celeste, napahiyaw, nanlaki ang mga mata. Binigyan mo kami ng kahihiyan, Richard. Wala kang kwentang asawa at anak. Paano mo nagawa to kay Francine? Sinayang mo lang ang tiwala namin sa'yo. Nakakahiya ka. Ipinagmalaki pa naman kita. Simula sa araw na to, wala ka ng mga magulang. Wala kaming anak na tulad mo. Galit na galit ang ama ni Richard na hinila paalis ang asawa na umiiyak ni hindi na ito nakapagsalita pa. Nahiya rin ang ina ng kanyang asawa sa mga taong nanonood sa kanila. Ang iba nga, kumukuha pa ng larawan. Ang iba, kumukuha ng video. Nagbulungan ng mga tao sa kanilang paligid. Si Richard, hindi alam ang gagawin. Nang akma siyang lalapitan, marahas na sampalang iginawad niya rito.
Tinanggal niya ang gold wedding ring at ibinato sa mukha ni Richard. Ipapadala ko na lang sa iyo ang divorce paper natin. Manluloko, nakakasuka ka, magsama kayo ng kabit mo. Masama niyang tiningnan ng katabi nitong babae. Hindi niya na kailangan pang sabihin kay Richard na siya'y nagdadalang tao dahil kailanman wala itong karapatang kilalanin bilang ama ng kanyang anak. At least ngayon, nalinis niya na ang kanyang pangalan sa mga biyanan na sinira ni Richard. Maging ang pangalan ni Alfred sa mga tao, lumabas ang tunay na manluloko. Francine, sandali, mag-usap tayo. Habol sa kanya ni Richard habang palabas siya ng pinto. Pero animong wala siyang narinig. Patuloy siya sa paglalakad hanggang sa naabutan siya ni Richard sa labas. Dagli siyang pinigilan ito sa braso at pilit niyakap. Francine, I'm sorry. Hindi ko sinasadya. Patawarin mo ko. Mahal na mahal kita, honey. Sweetie, I'm sorry. Nagpumiglas siya, ngunit ayaw siya nitong bitawan. Mabuti na lang at nandoon si Alfred. Pilit siyang inilayo ng lalaki. Ikaw? Galit si Richard nang makilala si Alfred. Noon lumapit si Celeste. Hinawakan sa braso si Richard pero hinawi nito ang babae. Pakana niyong lahat to, Alfred. Sinira niyong dalawang masaya sanang party namin ni Richard para sa anak namin. At ikaw, babae, ang kapal ng mukha mong magpakilalang legal wife ni Richard sa mga tao. Pinakasalan ka lang niya para matikman ka. Pero ako ang mahal ni Richard. Nababaliw na sabi ni Celeste sa kanya. Celeste, tama na. Sigaw ni Richard. Nagdilim ang paningin ni Francine sa narinig. Nakalimutan niyang buntis siya at nawala ang matinding pagtitimpi para sa babae. Mabilis itong sinugod at sinabunutan. Wala na siyang pakailam sa mga sandaling yun. Basta naramdaman niyang pinagtutulungan silang paghiwalayin ni na Alfred at Richard. Humihingal siya. Si Celeste, mistula itong sinabunutan ng 10 bakla. Magulo ang buhok at may galos ng kuko niya sa pisngi. Umiiyak ito at nagdadrama kay Richard na ngayon yakap ng kanyang asawa. Habang siya, inaalalayang pasakay ni Alfred sa kotse nito. Nang makita iyon ni Richard, mabilis na lumapit sa kanila at humarang sa kanilang harapan. Francine, huwag kang sasama sa lalaking yan. Wala akong tiwala dyan. Lumayo ka sa kanya. Richard, pabayaan mo na sila. Masakit ang tiyan ko. Dalhin mo ko sa hospital. Richard, ang sakit. Sumigaw na ang babae na hawak ang tiyan. Nakita niya ring may likidong umago sa binti nito. Lalong naghihiyaw ang babae sa sakit. Nataranta naman si Richard na binuhat ang babae at isinakay sa kotse. Marahas siyang napabuntong hininga. Binalingan siya ni Alfred bago muling inalalayan pasakay sa kotse. Pwede kang umiyak sa balikat ko. Nakauunawang sinulyapan siya ng lalaki. Kasalukuyan na itong nagmamaneho pabalik ng Maynila. Pero sa totoo lang, sa dami na nang nailuha niya since niloko siya ni Richard, wala nang umaagos sa kanyang mga mata. Wala na rin siyang nararamdamang panghihinayang pa kay Richard. Nakikita niya sa lalaki kung paano ito naging sunod-sunuran kay Celeste. Bagay na nagpapatunay kung gaano ito nababaliw sa babae. Hindi niya na kailangan pang manumbat dahil alam naman ni Richard na simulat sa pool, minahal naman niya ito. Mas gusto ko nilang magpahinga, Alfred. Salamat sa paghatid. Nasa isang apartment ang kanyang gamit. Mula nang planuhin niyang iwan ng asawa, unti-unti na rin niyang dinala rito ang kanyang mga gamit. Iniwan niya sa mansyon si Richard. Ang mga damit nitong binili para sa kanya. Hindi niya kailangan ng magagandang bagay mula rito. Sanay siya sa simpleng pamumuhay. Ang tanging kailangan niya, pagmamahal at respeto, subalit hindi iyon ibinigay sa kanya ng asawa. Call me if you need anything. Salamat, Alfred. You don't have to thank me, Francine. After all, natulungan mo ko kanina. Gusto kong ibalik sa iyo ang tulong na yun. Nandito lang ako. Gusto kong magtrabaho. Matatanggap mo ba ako kahit anong trabaho lang? Sure, pumunta ka bukas sa office. Pero sa ngayon magpahinga ka muna. Nang makaalis si Alfred, tsaka niya lang napansin na kanina pa tumatawag si Richard. Nakasilent kasi iyon. Pero sa halip na sagutin ang tawag, binlock niya ang lalaki. Ni ayaw niyang marinig kahit na boses ng lalaki. Ni makita. Ang nais niya lang sa mga sandaling yon, isipin kung paano bubuhayin at maibibigay ang pangangailangan ng kanyang anak na nasa sinapupunan. Ayaw niya rin munang ipaalam sa kanyang mga magulang ang nangyaring ito sa kanya.
dahil natitiyak niyang higit na masasaktan ng mga ito. Tanging hangad niya ngayon na maging mas matatag pa siya para sa mga susunod na araw para sa kanyang anak. Sa isang iglap, naging tahimik bigla ang mundo ni Francine. Trabaho-bahay lang siya nang magsimulang empleyada ni Alfred sa kumpanya nito. Taga-timpla ng kape sa kanyang team, taga-sagot ng telepono, taga-ayos ng mga dokumento. Wala na siyang pakailam kay Richard at makikipagkita lang siya sa lalaki kapag naaprubahan ng divorce paper na inapila niya para tuluyan ng wala siyang ugnayan kay Richard. Get in. Utos sa kanya ni Alfred nang huminto sa harapan niya ang kotse nito. Sa loob ng isang buwan niyang pagtatrabaho rito, hindi niya nakitaan na binago ni Alfred ang kanilang ugnayan. Nanatili ang relasyon bilang kaibigan, hindi bilang empleyada at boss. Sa opisina, usap-usapan ng lalaki, hindi lang mabait at gwapong boss, kundi napaka-gentleman nito sa lahat. Ulila sa ina at may ibang pamilya ang ama, kaya maagang tumayo sa sariling paa si Alfred. Kung tutuusin, maswerte si Celeste na minahal nito. Pero maling landas pa rin ang pinili ng babae. Parang si Richard, walang utang na loob. Minahal niya ito, ibinigay ang buong pagtitiwala, ang buong puso. Pero sadyang manluloko ito. Masakit pa rin ang kanyang sinapit sa kamay ni Richard. Pero inisip na lang niya na hindi talaga sila para sa isa't isa. Kamusta ang maghapon? Pagsampa niya ng sasakyan, tanong sa kanya ng lalaki. Okay naman, akala ko ba may meeting ka kanina sa labas ng opisina? Buti nabanggit mo yun. Kung naaalala mo si Mr. Nepomuceno, kilala niya din yung naging client ko kanina. Hindi na nito na ituloy ang sasabihin nang biglang may bumangga sa unahan ng kanilang kotse. Agad nagpreno si Alfred at mas inalala siya nito. Okay ka lang ba? Nag-aalalang hinawakan nito ang kamay niya. Pero hindi na siya nakapagsalita nang makita kung sino ang bumaba. Lula ng kotse na bumangga sa kanila. Si Richard iyon, malalaki ang hakbang na palapit sa kanila. Francine, bumaba ka dyan! Mukhang lasing ang lalaki na hinampas pa ang hood ng kotse ni Alfred. Napasuray pa ito. Namumula ang mga mata, halatang walang tulog. Anong kailangan nito sa kanya? Hindi pa ito masaya sa buhay na pinili. Francine! Sinipa ni Richard ang gulong ng sasakyan at nasa tapat na ito ng driver's seat. Walang reaksyon mula kay Alfred. Sinulyapan lang siya, nag-aantay sa gagawin niya. Hindi siya kumibo, pero mababasa nito ang reaksyon sa mata niya na hindi siya natutuwang makita ang lalaki. Paano nito nalaman kung nasaan siya? Sa bagay mapera ito, kayang gawin ang gusto. Sanay si Richard magpaikot ng tao kagaya ng ginawa nito sa kanya. Dahan-dahang binuksan ni Alfred ang bintana ng kotse. Sa galit ni Richard, agad na kinwelyuhan si Alfred. Ikaw ang sumira sa amin ni Francine. Inutusan mo siyang iwan ako. May gusto ka ba sa asawa ko? Walang may kumibo sa kanila ni Alfred. Sabi nga nila, mas masakit ang tahimik na ganti. Kaya mas pipiliin niyang tahimik na lumayo sa lalaki. Tapos na siyang masaktan sa piling nito. Hukayin nito sa ilalim ng lupa ang pakialam niya. Kung matatagpuan pa nito yun. Francine, mag-usap tayo. Mahal na mahal kita. Pakinggan mo ako. Bumalik ka na sa akin. Iniwan ko na si Celeste. Pangako hindi na kita lulukuhin. Hindi na kita sasaktan. Sige na, Francine. Bumaba ka sa kotse. Kausapin mo ako. Sigaw nito na nagmamakaawa. Nagsusumamo. Tumingin siya sa gawin ni Alfred. Nabasa nito ang reaksyon sa mata niya na wala siyang balak kausapin si Richard. Muli nitong isinara ang bintana ng kotse, kaya halos magwala ang lalaki sa labas. Pero wala na itong nagawa pa. Humabol pa sa kanila ang lalaki. Kita niya iyon sa side mirror. Ngunit dahil nakainom ito, nabuwal lamang si Richard. Hindi lamang iyon ang unang pagkakataon na pinuntahan siya ni Richard sa kanyang trabaho. Lalo't nalaman nitong pumapasok siya sa kumpanya ni Alfred. Labis nito iyong kinagalit. Ngunit wala itong maririnig sa kanya. Pasalamat na lang siya't nandyan si Alfred upang protektahan siya. Hanggang sa maging ang apartment na tinitirahan, nalaman na rin ni Richard kung paano niya naiwasan ang lalaki sa opisina. Ngayon pumasok ito sa loob ng kanyang bahay ay hindi niya alam. Lasing na naman ang lalaki. Araw-araw kitang hinahanap, Francine. Galit sa akin si Dad at Mom.
Kapag naging okay na tayo, maaaring maibalik na rin ang lahat ng nawala sa akin. Please, Francine, hindi ko kayang mabuhay na wala ka. Lumuhod dito sa harapan niya. Kahit papaano minahal niya si Richard, pero sa sinabi nito, tanging iisa lang ang rason kung bakit siya nais na maibalik sa buhay ng lalaki. Malinaw na hangad lang nito na maibalik ang tiwala ng magulang at ang yamang nawala rito. Richard, kung totoo ang paghingi mo ng tawad sa akin, humarap ka ng maayos, hindi nakainom. Bukas magkita tayo kina mami. Sa harapan nila pag-usapan natin ang tungkol dito. Doon mo malalaman ang desisyon ko. At kung gusto mong makuha ang kapatawaran ko, bigyan mo ko ng respeto. Ayusin mo ang sarili mo. Ilang segundo itong natigilan bago binitiwan ng kanyang kamay. Buong pasasalamat niya dahil wala itong ginawang masama sa kanya. Bukas, hihintayin kita, Francine. Umaasa akong magiging maayos pa tayo. Sana mapatawad mo ko. Makakaalis ka na. Bagsak ang balikat nitong umalis pero umaasang mapapatawad niya bukas. Tsaka pa siya nakahinga ng maluwag pagkaalis ni Richard. Nangihina siyang napaupo sa sofa. Wala siyang tiwala sa lalaki. Ilang segundo pa lang simula nang tumalikod si Richard ay may kumatok sa pinto. Napaigtad siya at kinabahan. Baka bumalik si Richard pero nakahinga naman siya ng maayos nang mabungaran si Alfred sa labas ng pinto. Sinaktan ka ba niya? Hindi. Hindi ka safe dito, sumama ka sa akin. Alam kong babalikan ka ni Richard at hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Alfred, kung sa'yo ko titira, ano na lang ang sasabihin ng mga taong nasa paligid natin? Baka masira na naman ang pangalan mo. Bakit mas mahalaga pa sa'yo ang sinasabi ng iba kaysa sa kaligtasan mo? I'm sorry to say this, but I don't trust your ex-husband at all. Nararamdaman niya kay Alfred na totoong nag-aalala nga ito sa kanya. Pack your things now at sasama ka sa akin. Hindi ako mapapalagay hanggat hindi nasisigurong ligtas ka. Tinalikuran siya nito at komportabling umupo sa sofa. Sa ayos nito ngayon, wala nga itong planong umalis hanggat hindi siya kasama. May 3 kwarto sa malaking bahay ni Alfred at pinaukupa sa kanya nito ang guest room. Alam niyang safe siya, may CCTV at may gwardya. Pero sa loob ng bahay, walang makikitang katulong. Halatang mamahali ng mga nakadisplay. Naagaw pa ng kanyang atensyon ang magandang babae sa portrait na nakasabit sa pader. That's my mom. Nakangiti si Alfred nang magsalita. Ngayon lang din niya napansin ang pagkakahawig ng mga mata ng dalawa. Inakala niyang girlfriend nito, bata pa kasi ang nasa larawan. Gusto sana niyang itanong kung paano ito nawala. Pero ayaw niyang balikan sa alaala ni Alfred ang masakit na bagay na iyon. Si Alfred ang nagbuhat ng gamit niya patungo sa kwarto. Stay out ang maid ko dito and every other day lang. Siguro para walang problema. Hayaan nating isipin ni Manang na girlfriend kita. Mabait naman si Manang Teresa. Hindi rin mahilig mag-usisa. Tahimik lang, parang ikaw. By the way, napansin ba ni Richard ang dinadala mo? Nasa kwarto na sila nang magsalita itong muli. Sinulyapan ni Alfred ang bahagya niyang lumalaking tiyan. Hindi niya alam kung anong unang sasagutin. Kung iyong tungkol ba sa sinabi nitong hayaang isipin ng maid na girlfriend siya ni Alfred o kung napansin ni Richard na buntis siya. Pero pinili niyang wag na lang mag-react sa una nitong sinabi. Sa huli ay malalaman pa rin naman ng maid dahil magkaibigan lang sila ni Alfred at malaki ang kaibahan nun sa magkasintahan. Ayokong gawing rason ni Richard ang anak namin upang makipagbalikan ako sa kanya. Final na ang desisyon kong makipaghiwalay sa kanya. Hanggat maaari, ayokong malaman niya. Mahal mo pa rin ba siya? Kinapa niya sa puso si Richard. Oo, naroon pa yun. Hindi naman agad nawawala ang nararamdaman niya sa asawa. Pero mas nangingibabaw ang sakit at galit na dulot ni Richard. It's okay. You don't need to answer. I guess you still love him. Magpahinga ka na, Francine. Inilahad nito ang kamang nag-aantay sa pagal niyang katawan. Nang tuluyang lumabas si Alfred sa kanyang silid, nagpakawala siya ng buntong hininga. Nilapitan ng kanyang mga gamit at nagsimulang ayusin ang loob ng kabinet. Naglinis ng katawan, nagbihis at natulog. Marahil sa pagod, halos tanghaliin siya ng gising kinabukasan, kaya napabalikwa siya ng bangon. Naligo at nagbihis.
Tunog ng kettle ang narinig niya sa kusina nang lumabas. Nakita niya si Alfred na naka-plain ng t-shirt, naka-short lang, may suot na apron. Natigilan siya at nasapo niya ang noo niya. Nawala sa isip niyang wala palang pasok sa office, kaya nga ito ang araw upang makipagharap siya kay Richard. Hindi na iyon naalala dahil sa nangyari kagabi. Ngumiti si Alfred pagkakita sa kanya. Maupo ka na. Sabay na tayong mag-breakfast. Sasamahan kita kung may lakad ka. Anito sa hindi napansing papasok dapat siya sa office. Hindi naman kasi siya naka-uniform. Jeans at blouse lang ang suot niya. Ngumiti siya at umupo. Tumawag si attorney tungkol sa separation na agreement. Matagal ang divorce paper at mukhang hindi pa maaapurbahan. Kaya okay na muna itong separation agreement. Ayoko lang nalalapit pa siya sa akin ng walang rason. Salamat at sinunod mo ang advice ko. Naghain na rin si Alfred. Salamat sa lahat, Alfred. As I've told you, binabalik ko lang sa iyo ang pabor na nagawa mo sa akin. Also, I can be a father of your child since you and Richard are no longer. Alfred, I'm sorry. Napatitig sa kanya si Alfred. I insist, Francine. It's better for Richard to know that I am the father para wala siyang habol pa. Parang pinatunayan ko na rin sa mata ng lahat na nagtaksil ako. You're worried about what Richard will think of you, but you're not thinking about how your parents will feel. Ikaw na rin ang nagsabing huwag ipapaalam sa kanila ang lahat dahil masasaktan sila. Pero gagawin nating humarap sa parents mo kapag hiwalay na kayo ni Richard ng tuluyan. Pero ikaw pa rin ang masusunod kung tatanggapin mo ang offer ko. Napatitig siya kay Alfred na nagsimula ng kumain. Bakit lahat ng ginawa nito pabor sa kanya? Napailing siya, walang mali siya. Batid niyang mabait na tao si Alfred. Kasama si attorney na tinungo niya ang bahay ng mga biyanan. Hindi na nagpumilit si Alfred nang magdesisyon siyang wag na itong sumama. Pero sinabing tawagan niya kapag kailangan ito. Sinalubong siya ng yakap ng kanyang biyanan. Naroon si Richard kasama si Celeste. Nakaupo ang dalawa sa sofa. Akala nga niya magsiselo siya, masasaktan. Pero nagulat siya sa sarili dahil tanging galit na lang ang naiwan sa kanyang puso. Malaki ang naging papel na ginampanan ni Alfred, kaya unti-unti niyang natanggap ang lahat sa kanila ni Richard. Nilapitan siya ni Richard, nagtataka kung bakit may kasama siyang abogado. Francine, nag-usap na kami ni Celeste. Ikaw ang pinili ko. Ang bata lang ang pananagutan ko. Bumalik ka na sa akin. Mas pinili niyang umupo sa tapat ng sofa na kinauupuan ni Richard at Celeste. Wala din siyang planong pakinggan ang sasabihin ng asawa ng kabit nito. Para sa kaligayahan ninyo ni Richard, Francine, nagparaya ako. Ang nais ko lang ngayon, linawin sa harap ng magulang ni Richard na kapag iniluwal ko ang anak naming dalawa. Ni sana naman hayaan mong umuwi sa akin ng asawa mo para makasama siya ng anak namin. Umiiyak at malungkot si Celeste. Mahahalatang nagdadrama ang babae. Akala ba nito mabibilog pa ng dalawang ulo niya? Sinenyasan niya si attorney. Inilabas nito ang separation agreement na permado niya at iniabot sa kanyang asawa. Nanlaki ang mga mata ni Richard. Francine, akala ko ba nagkaayos na tayo? Pasensya ka na, Richard. Pero nung nagpakasal tayo, nangako sa isa't isa sa harapan ng altar, sa harapan ng Diyos, maging sa mga magulang ko. Ibang Richard yun, malinis, walang bahid panluloko, hindi sinungaling. Para sabihin ko sa'yo, hindi na ikaw ang Richard na yun. Pinukol niya ng masamang tingin ng lalaki. Hindi Francine, nangako ka. Sinabi mong mag-uusap tayo, naaayusin natin to. Tumayo si Richard at nilapitan siya, pero napatigil ito nang magsalita ang ama. Richard, igalang mo ang desisyon ni Francine. Dahil ikaw ang may kasalanan. Galit ang ama nito. Malakas ang boses. No, Dad. Mahal ko si Francine. Hindi ako papayag na hiwalayin niya lang ako ng basta-basta. Ayoko. Halos magwala na ang lalaki. Umiiyak lang ang kanyang biyanang babae. Si Celeste, bahagyang nakangiti, nasisiyahan sa magaling na pag-arte ni Richard. Kung hindi mo pipirmahan ang separation of agreement, kausapin mo na lang ang abogado ko. Huwag mong hintaying magdemanda ako ng concubinage laban sa inyo ng kabit mo. Baka pulutin kayong dalawa sa bilangguan.
Nanlaki ang mga mata ng dalawa at natigilan si Richard. Natakot marahil, kaya napilitang pirmahan ng papel. Nakahinga siya ng maluwag. Nasabi niyang malaya na siya. Sinulyapan niya ang biyan ng babae at nilapitan. Umiiyak ito't nasasaktan dahil sa nangyari sa kanila ni Richard. Niyakap niya ito at humingi ng tawad. Sinabi niyang hindi na niya kaya pang makasama si Richard. At nauunawaan naman siya nito maging ang biyan ng lalaki. Humingi ito ng tawad sa kanya dahil sa binigo siya ng lalaki. Hindi lang naman siyang nasaktan kundi maging ang mga ito. Take this, Francine. Nag-abot sa kanya ng card ang biyan ng lalaki. Namumula ang mga mata nito. Dad, wag na. Tatanggi sana siya nang kinuha nito ang kamay niya at inilagay ito doon. Iha, tanggapin mo na para sa apo namin. Nagulat siya nang marinig yun. Alam ng dalawa na buntis siya. Nalaman naming nagtatrabaho ka para sa bata. Francine, apo pa rin namin yan. Sana hindi mo ipagkait na makilala ang apo namin. Mananatili kang manugang para sa amin. Ingatan mo sana ang sarili mo, Francine. Sabi ng kanyang biyanang babae habang yakap siya nito ng mahigpit. Tumulo ang luha niya at niyakap pareho ang matanda. Nangako siyang hindi magbabago ang relasyon nila at hindi ipagkakait na kilalanin ang mga ito ng kanyang magiging anak. Kaya naman, ipinagpasalamat ng mag-asawa iyon sa kanya. Madaling araw sa hospital, sumisigaw sa sakit ng tiyan si Francine. 9 na buwan na ang kanyang tiyan at bagamat hindi pa due date, ay gusto nang lumabas ng kanyang baby. Agad siyang isinugod ni Alfred madaling araw nang magising dahil sa paghilab ng kanyang tiyan. At heto, hawak ni Alfred ng mahigpit ang kamay niya. Pinupunasan ng tissue ang pawis na pumapatak sa kanyang noo. Kulang na nga lang, akuin ni Alfred ang sakit na nararamdaman niya. Ma'am, push po ng malakas, nandyan na si baby. Sabi ng nurse na umaalalay sa doktor. Pero yun na nga ang ginagawa niya. Inuubos niya ang lakas pero sadyang wala. Francine, huminga ka ng malalim ha. Relax, mag-ipon ka ng lakas. Bibilang ako ng 3, then push uli. You can do it, sweetie. Andito lang ako, okay? Bulong ni Alfred habang mas mahigpit ang hawak nito sa kanyang isang kamay. Ni hindi ito umalis kahit isang segundo sa kanyang tabi. Tumangutango siya, pinagpahinga siya at inintay na humilab na muli ang kanyang tiyan. Nakahawak doon si Alfred. Kaya alam nito kapag naninigas na ang tiyan niya, nagsisimula ng humilab. Malapit na. Then 1, 2, 3. Push, Francine. Sabi ni Alfred at isang mahabang pag-iri ang ginawa niya. Buong pasasalamat ni Francine na pinayagan ito ng doktor na makapasok sa delivery room. Nakiusap ito kanina at sinabing ito ang ama ng kanyang anak. Dahil dito, pinagbigyan naman ito ng doktor at agad pinapasok si Alfred. Kaya saksi ang lalaki sa hirap at sakit na tiniis niya sa labor. 4 na oras sila sa delivery room bago narinig ang iyak ng baby. Dahil matapos ang mahabang pag-iri ni Francine, palahaw ni baby ang kanilang narinig matapos itong turukan ng doktor. Congratulations, baby girl, 3.2 kilos. Anunsyo ng doktor. Pulang-pula ang babae. Kapwa sila nakangiti ni Alfred na nakatingin sa baby. She's beautiful like her mom. Bulong ni Alfred. Mababakas ang matinding saya sa mga mata. Matapos linisin ng nurse si baby, itinabi ito sa kanya habang siya naman inaasikaso ng isa pang nurse upang ilipat sa isang private room. Si Alfred ang unang nagpalit ng diaper ni baby. Si Alfred din ang unang kumuha ng picture sa kanilang mag-ina. Bagaman walang tunay na ama ng anak sa tabi nila ngayon, masaya siyang may isang Alfred na nag-aasikaso sa kanya at sa kanila ni baby Amea. Dala ng pagod sa paglilibor, nakatulog si Francine nang mailipat sa private room. Nagising siyang may ibang tao sa silid at napangiti siya nang makita ang biyan ng babae na karagang napakagandang apo, si Amea. Apo, nandito na si Lola. Ako munang bahala kay baby habang tulog pa si Mami. Nakangiting wika ng kanyang biyanan. Naibalita niya na sa kanyang ina ang tungkol sa panganganak, kaya excited ang mga itong makita din ng apo. Gusto nga ng mga ito na dumalaw sa kanya sa Maynila.
pero sinabi niyang siya na lang ang uuwi sa probinsya. Dahil kasabay nito, ipagtatapat niya sa mga magulang ang nangyaring paghihiwalay nila ni Richard. Mami, usal niya na may ngiti sa labi. Naagaw niya ang atensyon nito kaya napatingin sa kanya ang ginang. Agad lumapit na karga ang apo. Sinadya kong wag pumunta kahapon at kinakabahan ako. Ninervyos ako na baka mahirapan ka. Kanina, tumawag sa amin si Alfred na successful ang panganganak mo. Tsaka ako nag-aya sa dad mo. Masaya ako, iha. Nakita ko na ang apo ko. Thank you, Mami. Emosyonal niyang saad. Ilang buwan na rin ang lumipas, simula nang tuluyan silang naghiwalay ni Richard. Pero sa kabila nito, sinuportahan siya ng kanyang mga biyanan na itinuturing pa rin siyang manugang. Anak, hindi mo na kailangan magpasalamat. Nag-iisang apo namin si Ameya. Hindi ba ng mga ito itinuturing na apo ang anak ni Richard at Celeste? Nabalitaan niyang nanganak na rin ang babae. Kalaunan, pumasok ang kanyang biyanang lalaki, kasunod si Alfred. Wala siyang balak na itago sa mga biyanan ang tungkol kay Alfred. Noon pa man, kaya bago magpitong buwan ng kanyang pagbubuntis, ay humarap muli siya sa mga ito kasama ang lalaki. Lalo at nasa poder siya ni Alfred. Wala siyang narinig na kahit ano sa mga biyanan. Bagkus, sinuportahan siya sa kung anong alam ng mga ito na makakabuti para sa kanya at sa kanyang anak. Likas kasi na mabuting tao si Alfred. Mahahalata sa kilos at pananalita nito. May bitbit ang matanda na 2 malaking paper bag, mga damit, blanket, milk at diaper. Lahat ng yun ay kulay pink. Alam kasi ng 2 ang gender ni baby. Nakangiti itong agad siyang binati. Marahan siyang umupo sa kama at nag-bless sa biyanan bago ilapag ang mga dala para sa kanyang anak. Pagkatapos, tuwang-tuwa nitong binalingan ang apo na karga pa rin ng biyanang babae. Dito na nga sa hospital ginabi ang mga ito at walang sawang karga ang baby. Kundi pa nakatulog si Ameya, hindi pa magpapaalam ang mga ito at nangakong babalik bukas. 3 araw lang bago na-discharge si Francine sa hospital. Masaya silang sinalubong ng maid pagdating sa bahay. Ngayon stay-in na si Manang Teresa, nakatuwang niyang mag-aalaga kay baby. Hindi na nakasama ang biyanan pa uwi dahil wala ang asawa nito at may trabaho, kaya tanging driver lang ang kasama. Pero nangakong dadalawin si Ameya. Nakiusap siya sa biyanan na wag nang banggitin pa ang tungkol sa bata kay Richard para sa ikatatahimik nilang lahat. At nangako naman ito sa kanya na magiging lihim ang tungkol dito. Ayaw niya nang magkaroon ng ugnayan pa kina Richard at Celeste. May anak na ang 2 at masaya na rin siya sa bagong buhay. Kasama ang lalaking tunay na nagbigay sa kanya ng importansya. Wala pa silang malinaw na relasyon ni Alfred. Hindi niya alam kung ano nga ba ang rason nito upang pakitaan siya ng maayos. Awa ba or hanggang ngayon tumatanaw pa rin ito sa kanya ng utang na loob. Ang mahalaga sa kanya, hindi siya nag-iisa. Gabi na at nadatnan ni Francine si Alfred na kandong-kandong si baby Ameya. Parehong tulog ang 2. Galing si Alfred sa trabaho pero matapos maglinis ng katawan, tumuli ito sa kwarto ng kanyang anak at sinabi kay Yaya na ito nang bahala sa bata. Kaya siya naman sinamantalang gawin ang mga hindi nagawa kanina. 3 buwan na ang kanyang anak at napagpasyahan nila ni Alfred na pabinyagan muna bago iuwi ng probinsya. Kaya sa linggo na ang binyag ng anak niya at may 2 araw na lamang. Alam na rin iyon ng kanyang mga biyanan dahil madalas nitong dalawin ng apo. Walang ingay na nilapitan niya ang 2. Napangiti siya sa nakikitang ayos ni Ameya. Komportable talaga ito kapag hawak ni Alfred. Hinaplos niya ang bata kaya nagising ang lalaki. Dahan-dahang kumilos si Alfred upang ihiga ng maayos si Ameya sa kama. Ngumiti ito sa kanya. Maghapon kang nag-aalaga kay baby. Magpahinga ka na. Alfred, after ng binyag ni Ameya, gusto ko na sanang umuwi ng probinsya. Naisip kong doon na kami for good ni baby. Total, may perang ibinigay sa akin si daddy. Naisip kong magnegosyo na lang doon. Natigilan si Alfred sa sinabi ni Francine. Ilang segundo din itong natigilan dahil sa tila mabigat na bagay na dumagan sa kanyang dibdib. Sa loob ng maiksing panahon,
Napamahal na sa kanya si Amea. Kahit sa office, namimiss niya ang inosente nitong ngiti na nakakatanggal ng pagod. Malulusog ang pisngi nito na nakakagigil. Ang mainit at munti nitong palad. Lahat yun, mamimiss niya kay Amea. Pero naisip ni Alfred na bigyan ng kalayaan si Francine magdesisyon sa sarili kung saan ito masaya. Kapag nasa probinsya na ang babae, may pagkakataon na rin siyang ligawan ito ng formal at hingin sa mga magulang ang kamay nito upang pakasalan. Sige kung yan ang desisyon mo, pero may isa lang akong hihilingin. Hayaan mo sana akong dalawin kay ni Amea sa probinsya. Okay lang ba yun, Francine? Oo naman, alam kong napalapit ka na sa bata. Salamat sa kabutihan mo, Alfred. Balang araw, makakaganti rin ako sa kabutihang nagawa mo para sa amin ni Amea. Tumango lang si Alfred na may ngiti sa labi. Siyempre pagdating ng araw na yun, maniningil siya. Samantala si Celeste at Richard, magkasama na nakatira sa iisang bubong pero hindi pa legal na mag-asawa. Kahit pumirma na ng separation of agreement si Richard, hindi pa rin lubusang hiwalay ang dalawa. Hindi pa kasi naaprubahan ng petisyon ni Francine sa annulment paper. Kaya isa iyon sa ipinagkukutkot ng loob ni Celeste. Pag-uwi ni Richard sa bahay, maid ang sumalubong sa kanya. Ang bata, karga-karga ni Yaya na umiiyak. Nasaan si Celeste? Sir, kakaalis lang. May dalang kotse. Bihis na bihis. Sumbong ng katulong. Inaluna muna niya ang anak hanggang sa huminto sa pag-iyak bago siya nag-usisa. Subalit wala ring alam ang mga ito kung nasaan si Celeste at kung saan nagpunta. Gabing-gabi na, nang dumating ang babae at amoy alak. Matino ba itong ina na matatawag? Iniwan ng sariling anak para sa alak? San ka galing? Iniwan mo si baby sa yaya para maglasing? Ano bang gusto mong gawin ko dito sa bahay? Magmukmuk habang nagiintay kung kailan mo ko pakakasalan? The fact na ayaw sa akin ng parents mo. You know what, Richard? Pagod na ako sa'yo. Sawa na rin ako sa'yo. Mas mabuti pang maghiwalay na tayo. Aalis na ako dito. Aalis ka? Iiwan mo kami ng anak mo? Anong klase kang ina? Bakit, Richard? Sino bang nagsabi sa yung anak mo si Cedric? Tukoy nito sa anak na ngayon, tulog na sa kabilang kwarto. What do you mean? Anak siya ng ex ko, ni Alfred Del Rosario. Kaya pwede ba, Richard, huwag kang umarting hindi mo alam? Niwala ngang nakuha sa'yo si Cedric, hindi mo man lang ba napapansin ang kaibahan nyo? Tumatawa pa si Celeste. Dahil dito, dagling nanlisik ang mga mata ni Richard at sinakal si Celeste. Hayop ka, niloko mo ko. Hiniwalayan ko si Francine dahil akala ko anak ko yan. Subukan mong hiwalayan ako at papatayin kita. Nagkanda ubo-ubo naman si Celeste at hindi alam kung paano aawatin ng lalaki. Hindi ko kasalanan kung bakit naghiwalay kayo ng babaeng probinsyana. Ikaw ang nang iwan sa kanya. Ikaw ang nanloko. Kaya wala kang dapat ibang sisihin kundi ang sarili mo lang, Richard. Marahas itong binitiwan ni Richard, kaya nabalandra ito sa sulok ng kwarto. Patuloy na tumatawa ang babae na parang nababaliw. Sising-sisi si Richard na nagpaloko kay Celeste. Ipinagpalit niyang matinong asawa sa isang walang kwentang babae. Kung alam lang niya na hindi niya anak ang dinadala ni Celeste, hindi sana sila nagkahiwalay ni Francine. Kailangan niyang humingi ng awa sa asawa. Kailangan itong bumalik sa kanya. Magbabago siya para mabuo uli sila at kailanman hindi na ito lulukuhin. Si Celeste naman kinabukasan, dala si Cedric na tinungo ang opisina ni Alfred upang makipagbalikan rito at sinabing ito ang tunay na ama ni Cedric at hindi si Richard, kaya dapat siya nitong pakasalan. Katulad nga, sinabi ni Francine, umuwi ito sa probinsya matapos na pabinyagan ng kanyang yunika iha. Nagpaalam siya sa mga biyanan at sinuportahan naman siya ng mga ito at nagpaalam na dadalawin siya sa probinsya. At ikinatuwa naman iyon ni Francine dahil kahit kailan, hindi nagbago ang trato sa kanya ng mga biyanan. Nang malaman ng mga magulang ang nangyari sa kanila ni Richard, nasaktan ang mga ito. Galit na galit ang kanyang kuya Teban, ang ate naman niya ay ganoon din. Sa kabila noon, natuwa ang mga ito sa kanyang anak ni si Amea. Wala pang isang linggo sa probinsya,
Nag-isip na siya ng kung anong negosyong mapaglilibangan habang inaalagaan ng anak niya. At naisip niyang computer shop ang gawing negosyo. Sakto naman sa natapos niyang kursong Information Technology. Kumuha siya ng pwesto sa proper malapit sa school. Naging katuwang niya ang kanyang kapatid pagkagaling nitong mag-duty at wala pang 3 buwan na simulan na nga niya ang kanyang business. Samantala si Richard naman, ilang buwan nang naghahanap kung saang lupalop si Francine naroon upang makausap at makipagbalikan sa babae. Hindi na ito halos kumakain, makatulog at napabayaan na nga ni Richard ang kanyang sarili. Dad, Ma'am, patawarin niyo ko. Tulungan niyo kung maibalik sa akin si Francine. Patawad. Umiiyak habang nakaluhod si Richard sa harapan ng kanyang mga magulang. Inamin nito ang pagkakamali at sinabing hiwalay na sila ni Celeste at niloko lamang siya nitong anak ang ipinagbubuntis noon ng babae. Kaya tuluyan siyang nakipaghiwalay sa babae. Richard, hindi ka namin mapapatawad. Although hindi ka naging matagumpay na sirain ang buhay ni Francine dahil naging matatag siya. Sa kabila ng ginawa mo, hindi pa rin sapat ang isang sorry mo lang. Dad, Mom, kahit ano gagawin ko please, mapatawad niyo lang ako. Pangako, itatama ko ang pagkakamali ko. Ang ina nito, nakaupo lang sa sofa na nakatingin kay Richard. Hindi alam kung maaawa sa anak or magagalit. Pero ano't ano man, anak pa rin nila ito. Pero kailangang matuto ni Richard sa mga pagkakamali nito. Lalo't sobrang sakit ng ginawa nito kay Francine. Ipakita mo munang nagbago ka, Richard. At totoong nagsisisi ka sa mga nagawa mo. Ayusin mo ang sarili mo. Baka sakaling maibalik ang tiwala namin sa iyo. Tsaka mo malalaman kung nasaan si Francine. Sa kabila ng masama nitong ginawa, hindi pa rin kasi natiis ng mag-asawa si Richard. Pero ang kasabihan na lahat ng pagkakasala ay may kabayaran kaya kailangan ito iyong pagdusahan. Nangako si Richard na aayusin ang sarili at hihintayin ang araw na karapat-dapat na siyang humarap muli sa kanyang asawang si Francine. Araw-araw, nanilukhod sa magulang si Richard dahil bago siya humingi ng tawad kay Francine, kailangan niya munang maibalik ang tiwala ng mga ito sa kanya. Bumalik ito sa pagtatrabaho sa kumpanya. Ipinakitang deserve niyang patawarin at seryosong makita ang kanyang pagbabago. Alam niyang matagal pero magsisikap siya. Sa kabilang dako, bumalik si Celeste sa poder ng magulang nito at tinanggap naman ito ng mga magulang dahil na rin sa apo. Sinamahan kasi ni Celeste ng pagdadrama na hindi tinanggap ni Alfred si Cedric bilang anak nito. Hindi ito naniniwala sa kanya na anak ni Alfred ang bata, kaya nagplano si Celeste. Malaking pabor sa kanya na wala na sa poder ni Alfred ang babaeng probinsyana. Kinausap ni Celeste ang kanyang ama upang kausapin si Alfred tungkol sa bata, pero palaging nire-reject ni Alfred ang invitation ng dad niya. Humingi na nga rin ng appointment ang kanyang ama, subalit hindi sumipot ang lalaki. Kaya ngayong araw, karga niya si Cedric na tinungo ang bahay ng lalaki. Pagbukas ng gate, isang naka-uniform na maid ang sumalubong sa kanya. Ma'am Celeste? Nagtataka si Manang Tere na siya ay tiningnan bago sinulyapan si Cedric. Hindi mo man lang ba ako papapasukin, ha, Manang Tere? Kung bawal ka sa opisina ni Sir, mas lalong bawal ka dito sa bahay niya. Ang kapal ng mukha mong hampas lupa ka. I am going Mrs. Del Rosario. At kapag nangyari yun, ako mismong unang sisisanti sa'yo. Di sisantihin nyo. Yun ay kung magiging Mrs. Del Rosario kayo. Pangaasar ni Manang. Hindi kasi nito gusto ang ugali ni Celeste noon pa. Dasal niya lang na sana si Francine ang piliin ng amo. Dahil kung pakakasalan nga nito si Celeste, kusa na siyang magre-resign. Lalong nang galaiti si Celeste. Anak ni Alfred ang dala kong bata, kaya paanong hindi niya ako pakakasalan, aber? Ma'am Celeste, pasensya na ho, pero nag-iisa lang ang anak ni Sir. At iyon ay ang anak nila ni Ma'am Francine. At para sa kaalaman mo, wala si Sir dito dahil pinuntahan niyang may labs niya. Walang iba kundi si Francine, kaya tsupe, lumayas ka rito. Tsaka malakas na pinagsarahan ni Manang ng pinto ang babae. Buisit ka talagang maid ka, may araw ka rin sa akin. Sa mga sandaling yun, papasok na ng probinsya ang kotse ni Alfred.
May inasikaso pa siya, kaya hindi agad nasundan ng babae sa Tarlac. Kung alam lang sana nito kung gaano niya namimisang mag-ina. Ayaw niya na itong mawala sa kanyang paningin, kundi lang nagbalik si Celeste sa buhay niya upang manggulo. Ngayon pa bang may nagmamay-ari na muli sa puso niya? At si Francine yun, hindi man sinadya. Nakatulong din sa kanyang saglit na nawalay si Francine upang timbangin sa kanyang sarili kung ano nga ba sa kanya ang babae. At sa loob ng ilang buwan, napatunayan niyang mahal niya ito at handa niyang pakasalan ng babae. Tungkol naman kay Celeste, wala na siyang pakailam dito, lalo na't lumabas sa DNA na hindi niya anak si Cedric. Nung una itong makita sa kanyang opisina, wala siyang naramdamang lukso ng dugo, kaya gumawa siya ng paraan upang makakuha ng bagay mula sa bata. Nung minsan ay kinarga niya ito at kumuha ng isang hibla ng buhok para sa DNA test. Hindi pa nga lang na ipapakita kay Celeste ang result, uunahin na muna niyang tunguhin si Francine dahil oras na para maningil. Kukunin niya na ang kamay nito sa mga magulang, hindi niya na kaya pang malayo sa kanya ng matagal ang babae. Dumating si Alfred sa shop ni Francine, saktong pasara na ito. Bagaman madalas silang mag-usap sa cellphone, hindi pa rin sapat para kay Alfred. Kaya nang makita si Francine, hindi matatawaran ng sayang nararamdaman ng lalaki para sa babaeng mahal niya. "Francine!" Sigaw ni Alfred pagbaba nito ng kotse. Napalingon ng babae. Pagkakita kay Alfred, gumuhit ang masayang ngiti nito sa labi. "Namiss kita." Hindi alintana ni Alfred na nakatingin ang ate ni Francine sa kanila nang yakapin ito. Kahit si Francine, nagulat sa kanyang reaksyon. "Alfred, si Ate Sanita nga pala." Pagpapakilala ni Francine sa kapatid na nakatingin sa kanila. Bahagyan niyang tinapik ang balikat nito. Tsaka pa siya binitiwan pero nanatiling nakaakbay sa kanya. "Ate, si Alfred." "Boyfriend mo?" Tanong ng ate niya na nanunudyo ang boses. "Oo, nice to meet you, ate." Si Alfred nang sumagot sa tanong ng kapatid ni Francine at nakipagkamay kaagad sa babae na ikinagulat ng huli. Nagiinit naman ang pisngi ni Francine sa hindi maipaliwanag na hiya. "Totoo ba, Francine?" Baling ng kanyang ate. Ano? Hinawakan ni Alfred ang palad niya at pinagsalikop, kaya napatingin siya dito. Hindi na siya makasagot sa sinabi ng kapatid niya. "Alfred, bakit kailangan mo magsinungaling kay ate? Tsaka, bakit nandito ka? Akala ko ba may aasikasuhin ka sa Maynila?" Nang makauwi ang kanyang kapatid at mapagsolo sila ni Alfred, tsaka niya ito kinumpronta. Hindi man kasi magsalita ang kanyang kapatid, alam niyang tutol ito na makipagrelasyon siya sa iba. Halos kahihiwalay niya lang kay Richard. Isa pa, hindi naman kilala ng kanyang pamilya si Alfred, kaya natitiyak niyang tutol ang kanyang mga magulang dito. "Sinabi ko lang yun para sorpresahin kay ni Bibi Amaya." "I love you, Francine. Matagal ko ding itinago sa ito." Sa muli ay niyakap ni Alfred ang babae matapos magtapat ng nararamdaman niya. Tinimbang niya muna ang puso kung anong mararamdaman para kay Alfred. Marami na itong naging sakripisyo para sa kanya. Noong lugmok siya dahil sa ginawa sa kanya ni Richard, naging karamay niya ang lalaki. Hindi ito nawala sa kanyang tabi hanggang sa makapanganak siya. Si Alfred ang isa sa mga taong naging sandalan niya. Kaya siguro oras na rin upang suklian ang kabutihan nito. Mahalaga sa kanya ang lalaki. At nasisiguro niyang malayong malayo ito kay Richard na manluloko. "Okay," tugon niya. Nag-angat ito ng muka at siya'y tinitigan. "What do you mean okay?" "Mahal din kita." "You mean yes? Oo na? Sinasagot mo na ako? Girlfriend na kita, Francine?" Hindi matatawaran ng saya ni Alfred. Natigilan siya at seryosong tumingin sa lalaki. "Mangako ka sa akin na hindi mo ko sasaktan katulad ng ginawa sa akin ni Richard. Mangako ka na mamahalin mo rin si Amaya na parang anak mo. Dahil kapag nasaktan pa uli ako, hindi na ako magmamahal pa." Ngumiti si Alfred. Itinaas ang isang kamay at nanumpa sa kanyang harapan na tanging siya lang ang pakakamahalin nito. Wala nang iba pa. Pagkatapos noon, muli siyang niyakap ng mahigpit. Hindi naging mahirap para sa kanyang mga magulang na tanggapin si Alfred. Lalo na nang sabihing simula nang umalis sa poder ni Richard,
Ito talaga ang kumupkup sa kanya. Nag-alaga noong nagbubuntis siya. Naalala pa niya nung mga panahong iyon na hirap siya sa paglilihi. Kung minsan, kahit nga madaling araw, naghahanap siya ng pagkaing hindi niya maintindihan pero nais niyang kainin. Si Alfred ang napaglilihian niya. Madalas mapagbunto na ng galit kapag mainit ang ulo. May time na naiinis siya sa lalaki nung buntis. May time din na hinahanap niya ang amoy nito. Weird pero nararamdaman niya. Isa rin marahil sa rason ng kanyang magulang kung bakit nagustuhan si Alfred dahil hindi ito katulad ng mayayaman na takot sa putik. Si Alfred sumasama pa sa kanyang ama sa sakahan at tumutulong sa bukid. Nagsisibak ng kahoy, nagbubuhat ng mga mabibigat na bagay. Sabi nga ng lalaki, nais nitong ma-experience ang trabahong hindi pa nito na-experience sa tanang buhay. What if gusto ko na dito na tayo tumira? Tama si inay, maingay sa syudad, maraming manluloko. Samantalang dito, presko ang hangin at tahimik. Anya isang umaga, habang naglalakad sila sa lupain ng kanyang ama. Karga nito si Amea sa isang kamay at hawak naman ng isang kamay ang kanyang palad. Well, nagpaalam na ako kay Itay na magpapatayo ng sarili nating bahay dito. Tsaka naisip ko, matatanda na sila at wala nang mag-aasikaso sa lupain nyo. Kaya nagdesisyon akong tulungan ng tatay mo sa pagmamanage ng bukid. Hindi magiging problema ang business ko sa Manila. Mapapatakbo ko yun sa pamamagitan ng internet. Maghahanap ako ng taong mapagkakatiwalaan ko para tulungan akong bantayan ng mga bagay doon. Mahabang pahayag ni Alfred. Malawak ng ngiti ang pinakawalan niya. Ibig mong sabihin, Alfred, pahayag ka na dito tayo tumira? Yes, of course. Kung saan ka masaya, doon din ako. Mahal ko kayo ni Amea. Sa sobrang saya, napayakap siya sa nobyo. Para sa kanya, natagpuan niya na ang lalaking nais niyang makasama habang buhay. Naakala niya noon si Richard iyon pero hindi pala. Kaya naging panatag na siya. Unti-unting nakukuha na rin ni Alfred ang loob ng kanyang magulang. Narinig pa nga niya sa kanyang ama, nakakaiba si Alfred kung ihahambing noon kay Richard. Oo, nanligaw ito pero hindi matutumbasan ng mga bagay na ginawa ng lalaki para sa kanya, maging sa kanyang pamilya. Ang plano nila ngayon, kapag naaprubahan ang petisyon ng kanilang divorce paper ni Richard, tsaka sila magpapakasal. Pero nagsimula na silang magpatayo ng sarili nilang bahay. Katabi lang din ng bahay ng kanyang mga magulang. Isinabay na rin ni Alfred na iparenovate ang bahay ng kanyang mga magulang upang mas mapatibay at mapaganda. Hanggang isang araw, nagulat siya nang dumating si Richard kasama ang kanyang mga biyanan. Hindi inaasahan ni Francine na ang kanyang biyanan mismo ang magdadala kay Richard sa kanyang harapan. Pero huli na lahat, dahil bukod sa masaya na siya sa piling ni Alfred, mahal niya na rin ang lalaki. At kung may natitira siyang damdamin kay Richard, yun ay pagkamuhi na lamang. Francine, nabalitaan ko ang tungkol sa inyo ni Alfred at sinabi ni Daddy at Mami na masaya ka na sa kanya. Hindi ko na kayo guguluhin pa. Pinanggusto ni na Mami at Daddy na maging masaya ako para sa inyo. Kapalit ng tiwala nila ulit sa akin. But for the last time, gusto ko sanang humingi ng tawad sa iyo. Nagsisisi na ako na sinaktan kita. Patawarin mo ko. Dama ni Francine ang sensiridad sa boses ni Richard. Ngayon niya lang ito nakitang ganito umiyak sa kanyang harapan at taus-pusong humihingi ng tawad sa kanya. Napatunayan rin niya sa kanyang sarili kung gaano ito minahal noon at ang pagmamahal na iyon, nailipat niya na kay Alfred. Tuwid niya itong tiningnan. Ang lahat ay may hangganan, Richard. Kabutihan man or kasamaan sa mga nagawa natin sa kapwa. Isipin mo na lang na aral itong nangyari sa atin. Nang sa gayon para sa susunod, huwag mo nang sasaktan pang muli ang babaeng mamahalin ka. Nagpasalamat ito sa kanya at nangakong magbabago ng tuluyan para sa anak nilang si Amea. Alam na rin kasi nito ang tungkol dito. Wala na rin naman siyang balak na itago pa iyon kay Richard. Kasama iyon sa napag-usapan nila. Kung gusto nitong mahiram ang bata sa kanya, lalo't mahal na mahal ito ng kanyang biyanan, papayag naman siya. Nang akma sana siyang yayakapin ni Richard dahil sa tuwa na makuha nito ang kapatawaran mula sa kanya, mabilis na iniharang ni Alfred ang braso. Hindi mo na siya pwedeng hawakan. Pagmamay-ari ko na siya. Nagdadamot na sabi ni Alfred at nauunawaan naman iyon ni Richard.
Napakaswerte nitong minahal ng isang mabuting babae. Sa halip ay sarili na itong kinausap ni Richard. Si Francine naman, nilapitan ng kanyang biyenan na kausap ng kanyang magulang. Dahil sa kabutihan ng mga biyenan, ay nagpatawad din ng mga ito. Nang dumating ang divorce paper nila ni Richard, pinirmahan ito iyon kaagad at dahil dito, inasikaso nila ang kanilang kasal ni Alfred. Invited pa nga ang kanyang mga biyenan na masaya para sa kanila ni Alfred. Naroon din si Richard kasama ang bagong nobya. Nakapag-usap na sila sa custody ni Amea, kaya pinayagan niyang madala ni Richard ang anak nila pabalik ng Maynila kasama ang kanyang biyenan. Sila naman ni Alfred nag-enjoy sa kanilang honeymoon after wedding sa pinakamalapit na resort sa kanila. 7 taon pa ang lumipas at namuhay sila ng masaya ni Alfred. Nagkaroon ng negosyo sa Tarlac, bumili ng mga properties at nagkaroon na rin ng sarili nilang anak na matatawag na sa kanila. Si Amea, nasa poder ng ama nito at malaki na rin. Mahal na mahal ito ni Richard, maging ang kanyang mga biyanan. Dahil sabi nga ng lalaki, si Amea ang nagpapaalala na minsan siyang sinaktan at dumating sa buhay nito. Sa ngayon ay kasal na rin si Richard. Wala na silang balita pa kay Celeste. Napilit pinaako kay Alfred ang anak nitong si Cedric. Nagkademandahan pa ang dalawa dahil peke daw ang DNA test na ipinakita ni Alfred dito. Kaya sa huli, kahihiyan ang inabot nito dahil nalaman nilang mag-asawa na maliban pala kay Richard, may iba pa iyong lalaki na siyang ama pala ng bata. At pagkatapos noon, naglaho na ito for good. Mami! Tili ng kanyang 4 na taon na anak na si Prince habang hinahabol ng ate Amea nito kasama ang mga pinsan. Kahapon lang, inihatid ni Richard ang panganay na anak at 3 buwan din ito kay Richard. Kaya naman heto, nag-outing ang pamilya kasama ang kanyang mga magulang at ang buong pamilya ng kanyang kuya Teban at ate Sanita kasama ang asawa ng mga ito. Nasa private resort sila ngayon, isa sa mga properties na nabili nila ni Alfred dito sa probinsya ng Tarlac. Maya-maya, naririnig niya rin ang tili ng mga pinsan na nag-e-enjoy na maligo. Sakto't walang init, kaya masarap magtampisaw. Hindi siya nag-alala sa mga bata dahil malapit lang naman ang mga ito sa kanyang asawa. Kailan niyo balak sundan si Prince? Napaka-cute na bata. Tanong sa kanya ni Ate Carol, asawa ni Kuya Teban. Tuwang-tuwa ito kay Prince. Mukhang napaglilihian dahil 2 buwang buntis na sa ikalawang anak nila ni Kuya Teban. Nasa loob sila ng cottage at nang maisipan lang na magkwentuhan kaysa mag-swimming. Bihira kasi nila itong magawa dahil busy sa kanya-kanyang buhay. Naku, wala pang balak, busy pa sa negosyo. Tugon niyang nakangiti. Salamat nga pala sa inyong mag-asawa ha, hindi na lumayo pa si Teban. Kapag nasa Maynila kasi siya, kinakabahan ako palagi. Alam mo naman yung kuya mo, habulin ng babae. Si Kuya Teban kasi ang nagpapatakbo sa resort na yon. Kinausap ito ni Alfred at agad pumayag at nag-resign sa trabaho nito sa Maynila. Natawa naman si Ate Sanita. Alam mo Carol, wala sa lahi namin ng manloloko no? Tingnan mo nga yung sina Inay at Itay. Tumanda na lang pero masaya at kontento. Si Richard lang yung manloloko. Dagdag pa ng kanyang Ate Sanita. Hindi niya ito masisisi. Dahil totoo naman talagang manloloko si Richard. Kahit pa sabihing nagbago na ito, mananatili sa isipan nila ang ginawa nito sa kanya. Oo nga, mabuti at si Alfred talagang forever mo Francine. Bagay na bagay kayo, napaka-responsabling asawa at inuunang nakakapagpasaya sa'yo. Kaya wish ko talaga sa inyo ni Alfred, kayo na talaga. Salamat Ate Carol, sure na po ako dyan. Nakangiting sumulyap siya sa papalapit na asawa. Narinig ko ata ang pangalan ko ah. Sabi nitong inakbayan siya at kinintala ng halik sa labi. Naghiyawan sa kiligang naroon. Maya-maya, tinangay siya nito sa tubig. Magsaswimming daw sila. Binuhat siya nito. Naiinggit naman ng iba kaya sumunod sa kanila. Sa mga sandaling yon, napuno ng kaligayahan ang Paradise Resort. Para kay Francine, eto na yata ang pinakamasayang parte ng buhay niya. Ang makita at makasama ang buong pamilya.
tipong wala na siyang ibang hahanapin. Dahil nasa kanya na lahat, mapagmahal, loyal at responsable na asawa.